Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. May sinasabi po si Pope Emeritus, the late Pope Benedict. Ang sabi niya ay, our faith is a human response to the God who loves us first. Ay isang tugon lamang sa isang Diyos na nagmamahal sa atin. Unang nagmamahal sa atin. So walang ibang unang nagmamahal bago tayo nagmamahalan, kundi ang Diyos mismo. Ang ating ginagawa ngayon na pagbibinyag, isa ay tugon lamang sa tawag ng Diyos sa kabanalan. At may isang awitin na ito ay nandyan sa aking channel, ngunit ito ay Cebuano at nais ko lamang bibigyan ng pansin ito sa wikang Pilipino, sa Tagalog. At sinasabi dito, May sama ang gugma sa Diyos alam kanino, tinamubing giulan, aron ka maluhan. Na hindi daw masukat ang pagmamahal ng Diyos sa akin, sa inyo. Buong buhay ko, buong buhay ng Diyos ay ibinibigay sa atin. Yun nga ang sinasabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son. That's why may kapaskuhan tayo, dahil pinagkaloob ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak sa atin bilang napaka-espesyal na regalo para sa ating lahat. So ang ating ginagawa dito ngayon sa pagdiriwang natin sa kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon, isang tugon natin sa kabanalan, tawag ng kabanalan. At sinasabi pa ng chorus sa awiting ito, Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. ito yung response natin. Duol ka niya, lumapit ka sa Kanya. Makinig siya sa iyo. O magtiwala ka sa Kanya. Dahil ang Diyos ay mapagmahal. Ang buhay niya ay binibigay para sa ating kaligtasan. Dito ngayon sa ating pagdiriwang sa kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon, sinasabi ito yung pagbabad, yung salitang babad sa wikang English na immersion. Immersion, pagbababad. At ang isang napakagandang titingnan dito sa pagbabad sa immersion, yung buhay ni Mother Teresa. Nung nasign si Mother Teresa sa Calcutta, doon sa kanilang kumbento ng mga charity sisters, nakita niya yung mga kabataan na palaboy-laboy. Nakita niya yung mga tao na ang dami sa kanila ay walang laman, yung mga sikmura, walang mga tahanan, mga may sakit. At isang araw, sabi ni Mother Teresa, doon sa kanyang Mother Superiora, lumapit siya. Mother Superiora, may 3 po akong kahilingan sa iyo. Na-shock yung Mother Superiora, bakit? Bago ka palang na-assign dito, at ito na, may kahilingan ka na. Sabi ni Mother Teresa, yes po, ito po yung una kong kahilingan. Gusto ko pong makilala itong mga taong ito, itong nasa ating paligid. Gustong makilala. At ang pangalawa po,
Mother Superiora, gusto ko pong mamuhay katulad nila. Mamuhay katulad nila. Hindi lang makilala sila, mamuhay katulad nila. At ang pangatlong kahilingan niya, Mother Superiora, gusto ko pong magiging katulad nila. Grabe yung pagbabad ni Mother Teresa. Hindi lamang makilala itong mga taong ito, hindi lamang mamuhay katulad nila, gusto din po niya na maging katulad nila. Nandoon yung kababaang loob ni Mother Teresa na para sa atin, napaka-imposible. Sa ating langa, may mga kapatid tayo, makikita natin dyan sa lansangan, mga kabataan na parang inaabandona ng kanilang mga magulang, o mga kapatid natin na daanan natin na may sakit. Ayaw nga nating titingnan. Ayaw nga nating kausapin. Ngunit si Mother Teresa, yung pagbabad niya bilang tugon sa pagmamahal ng Diyos, bilang tugon sa awa ng Diyos sa Kanya, ito ang kahilingan niya. Magbabad sa sitwasyon ng mga tao ito na nandyan sa laylayan. Pagbabad. Alam niyo mga kapatid, ang salitang baptism sa wikang English ay hindi man talaga to originally or originated sa English yung baptism na word. Nag-origin ito sa Greek word na sa Greek word baptismo or baptizi. Ang ibig sabihin sa wikang Griko ay walang iba kundi immersion, pagbabad. Yung bibinyag pala natin, isang pagbababad. At magtatanong tayo, sa ating Ebanghelyo kasi, binabanggit na si Juan Bautista, nagbibinyag siya sa Ilog Jordan. Ilog Jordan, anong nandyan sa Ilog Jordan? Kung bakit minabuti ni Juan Bautista na itong mga taong ito na sumunod sa kanya ay binibinyagan doon sa Ilog Jordan. At kung bakit si Jesus na anak ng Diyos nandoon nagpapabinyag din po sa Ilog Jordan. Anong mayroon sa Ilog Jordan? Alam niyo mga kapatid, nabigyan ako ng pagkakataon nung na-assign ako sa isang parokya bilang isang kora-paroko. Inimbitahan ako ng isang obispo. Father Riley, sasama ka naman sa aming retreat sa Holy Land. Dahil ako din po isang kora-paroko. Sabi ko, sige po, Bishop. Ngunit wala po akong pinansyal na maabot para idagdag doon sa expenses ng diocese. Sabi ng obispo, okay lang yan. Kami nang bahala dyan, Father Lily. Din yung nang nasama ko, hindi pwede na mag-pilgrimage o mag-retreat ka sa Holy Land na hindi ka pupunta doon sa Jordan River. Siguro may iba na sa atin dito nakapag-pilgrimage na Holy Land. At makikita natin, sa Jordan River ay hindi po ito malinis. Muddy po ito. Ito po ay maputik. So, magtataka ako, bakit ba? Ang dami namang river, ang dami namang mga ilog na pwedeng doon magbibinyag. Bakit doon pa? Alam niyo mga kapatid, sa aklat ni Joshua, chapter 3, at yung unang pagtawid, yung pagtawid nila sa Red Sea, at yung pagtawid nila nahati yung dagat. At isa pang pagtawid nila, ito ay ginuguhit diyan sa aklat ni Joshua, chapter 3. Sabi doon, yung mga kaparian, dala-dala nila yung Ark of the Covenant. Ark of the Covenant, yung talagang iniingatan nila, pinapahalagan nila, at dala-dala ito ng mga kaparian, at tinawid nila yung Jordan River para makatawid sila, makapunta sila sa lupang pangako, the Promised Land. Napakagandang metaphor ito sa pagbibinyag. Bakit man? Dahil nung wala pa sila nakatawid o hindi pa sila nakatawid sa Ilog Jordan, yung mga taong iyon ay tumitigas baga ang kanilang mga ulo. Naging pasaway baga itong mga taong ito, mga Israelitang ito. At sa pagtawid nila sa Ilog Jordan, dala-dala nila yung the Ark of the Covenant is a symbol of God's presence in their journey.
na napaka-involved ang Diyos sa kanilang araw-araw na paglalakbay. At para bagang sinasabi dito, yung pagtawid nila, dala-dala yung Ark of the Covenant, nahati yung tubig sa Ilog Jordan at nakapunta sila sa lupang pangako. They're the milk and honey, lupang pangako. Sa lupang pangako nandoon yung new life, bagong buhay. So ibig sabihin, para magkakaroon ka ng bagong buhay, kailangan kang tatawid doon sa Ilog Jordan. Ngunit sa pagtawid mo, dala-dala mo yung Ark of Covenant, the presence of God. You have to recognize God's presence in your journey, sa inyong pagtawid. At napakaganda din po pala, no? Kailangan natin na ang Ilog Jordan ay hindi po malinis, hindi po talagang clear na clear itong Ilog Jordan, at kailangan nating tatawid doon para makarating tayo sa lupang pangako. At ang isa pang napakagandang titingnan, in the 2 Kings chapter 5, ito ay inuukit doon o sinusulat doon ang buhay ng isang commander na si Naaman. At si Naaman talagang kilala siya sa Syria na napaka-powerful, isang commander, napakayaman. At ngunit kahit pa man nandiyan sa kanya lahat, nagkakaroon ng sakit si Naaman. Nakakasakaroon siya ng sakit na kitong. At sa panahong iyon, pag ikaw ay may sakit na kitong, ay hindi ito walang kagalingan dito. Ngunit napakinggan niya na itong si Elisea, isang propita, ay magaling pagpapagaling sa sakit na kitong. Pinuntahan niya ngayon. Daladalan niya yung reward, ginto, at talagang napakarami na para ibigay niya kapalit doon sa pagpapagaling ni Elisea sa kanya. At nung nandoon na siya, pinuntahan niya si Elisea, hindi nagpapakita sa kanya si Elisea. Nagpapadala ng mensahero at sinabi doon kay Naaman, Naaman, gusto mong gumaling? Pupunta ka sa Ilog Jordan. At doon sa Ilog Jordan, bababad ka, lulubog ka doon ng 7 bisis. Anong reaksyon kaya? Alam mo na magaling ka, alam mo na mayaman ka, powerful ka, at sinabihan ka na bababad ka doon sa Ilog Jordan na para sa'yo ay madumi. Na-strike ngayon ang ego ni Naaman. Sabi ni Naaman, ano? Bababad ako dyan sa Ilog Jordan na sa amin sa Syria, ang daming ilog na malinis. Bakit hindi na lang doon? Nagpili pa siya. Ayaw niya na susunod doon sa sinasabi ni Elisea. Ngunit may isang binata, na isang babae, na isang slave, lumapit sa kanya. Babae, isang slave, isang alipin. Pag ikaw ay alipin, nung unang kapanahonan, hindi ka pinapakinggan. Lalong-lalo na pag mga babae nung unang kapanahonan, hindi ka pinapakinggan. Ngunit ang babaeng ito, itong slave girl na ito, isang Israelita, lumapit sa kanya. Sabi niya, Naaman, maliit na bagay po lang yan ang pinapagawa sa'yo. Maliit lang, anong mawawala sa'yo kung pupunta ka doon? Bababad ka doon ng 7 bisis. Ngayon, yung kanyang ego, kanyang pride ay talagang bumaba. At pinuntahan niya, nagpunta siya doon sa Ilog Jordan para bababad ng 7 bisis. At yung bumabad siya ng 7 bisis, pagkatapos doon, ang kanyang balat ay kasing ganda ng balat ng isang bata. Ngunit, pag ikaw ay gagaling, pag ikaw ay magkakaroon ng isang kote sa isang bata, kailangan kang mamatay muna. Mamatay ka muna sa iyong ego, sa iyong pride. Hindi mo kaya o hindi ka gagaling kung hindi ka muna bababad. Hindi mo natatanggalin yung ego mo. Huwag ka muna magkukunwari na ikaw ay makapangyarihan. Ikaw ay commander, nandiyan na sa iyo lahat. Makinig ka din sa salita ng Diyos. Makinig ka rin sa Diyos. Kailangan mong mamatay muna sa iyong sariling ego. Tanggalin mo muna yan. At bababad ka doon. Diba? Ang pagbibinyag baga natin ay isang paglilinis sa ating mga minamanang kasalanan. Minamanang kasalanan. Kailangan mo nating mamatay. At
para magkaroon ng bagong buhay, the new life. Di ba napakaganda yung image ng baptism pala? No? Ang image ng baptism, hindi lamang sa pagtawid dito na nandyan, involved ang Diyos para magkaroon ng bagong buhay. Hindi lamang pala din po tatanggalin yung mga ego natin para magkakaroon tayo ng bagong buhay. Ngunit alalahanin natin mga kapatid, nang unang nagpakumbaba dito, hindi tayo. Ang unang nagpakumbaba dito, walang iba kundi ang Diyos. Yung ilog Jordan, yung madumi, maputik na ilog Jordan, is a symbol of our sins. Na tayo din po sa ating makasalanan, ay madumi din po tayo. Maputik din po tayo. Ngunit ang Diyos na isang hari sa mga hari, Diyos sa mga Diyos, bumababad kahit pa man tayo'y makasalanan. Yumuyuko ang ating Panginoong Diyos, bumababad sa anyo nating pagiging isang makasalanan. Kahit hindi tayo karapat-dapat, dahil sa pagmamahal ng Diyos, naging karapat-dapat tayo. Yun pala ang pagbibinyag. Yun pala ang anyo natin. At ito ang tugon sa atin, sa tawag ng Diyos na kabanalan, paalala sa atin sa pagdiriwang ngayon ng ating ng kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoong Jesucristo, ng Panginoong Hesus, na kailangan pala natin sa araw-araw nating buhay bilang pagtugon natin sa pagmamahal ng Diyos, sa pagbabad ng Diyos sa atin, sa pagpakumbaba ng Diyos sa atin, the emptiness of Himself. Kailangan din po pala natin na bababad tayo, nandyung kababaang loob natin. At sa kababaang loob ngayon sa Ebanghelyo natin, anong nangyayari? Kahit si Juan Bautista, na kinikilala, gusto ng mga tao na ito na yung Mesiyas na hinihintay natin. Ngunit nandoon yung kababaang loob ni Juan, hindi po ako. Hindi po yung ituring ako ng Mesiyas. May kasunod sa akin na hindi ako karapat-dapat magkalag ng talit ng kanyang pangyapak. Nandoon yung kababaang loob. Dahil sa kababaang loob, nabuksan ang langit. Sa pagpakumbaba pala, nabuksan ang langit. Sa pagkumbaba pala sa atin, sa ating panalangin, sa pakikipugnayan sa Diyos, nandiyung kumbabaan natin, nabuksan pala ang langit, ang kalooban ng Diyos. Pero pag pride ang mamumutawi sa atin, hindi po palaging sarado ang langit para sa atin. At dahil nabuksan ang langit, ang napakinggan natin sa Ebanghelyo, napakinggan ang boses ng Diyos. Sa pakumbabaan, hindi lang nabuksan ang langit, kundi napakinggan pa natin ang boses ng Diyos. Ikaw ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Again, sa isang awitin, Why sama ang guma sa Diyos alang kanino kinabuhi giula aron ka maluha. kinabuhi, buhay ng Diyos, inaalay para sa atin, para makamit natin ang kaligtasan. Pagpalain naman tayo ng Diyos. Amen. Kalabasan, kadautan,